Magandang gabi. Humiga kayo ng komportable at hayaan nating maglakbay ang inyong isip. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa katahimikan. Ang walang hanggan, malalim na katahimikan ng kalawakan kung saan isinisilang at namamatay ang mga bituin. Nakasanayan na nating isipin na kapag tinititigan natin ang kadilimang ito, ang hinahanap natin ay ang sagot sa tanong na tayo lang ba ang nag-iisa sa universo? Pero paano kung mali ang tanong natin? Paano kung ang pinakamahalagang lihim na itinatago ng kalawakan ay hindi tungkol sa kung sino pa ang naninirahan dito, kundi tungkol sa kung ano pa ang umiiral sa tabi nito? Sandaling isipin nyo, ang isa sa pinakamakapangyarihang teleskopyo natin na ginawa para sumilip sa nakaraan ng universo ay aksidenteng lumingon sa isang kisap mata lang. At nakuhanan nito ang isang bagay na hindi dapat makita ng sinuman, isang piraso ng ibang realidad. Ang ating sleep lecture ngayong gabi ay kuwento tungkol sa isang litratong iyon, isang kuha na posibleng magpabago sa lahat. Humanda kayong makinig kung paanong ang isang karaniwang proseso ng agham ay naging isang pagtuklas na kayang gibain ang pundasyon ng ating pagkakakilala sa mundo. Bago tayo sumisid sa mismong kwento, gawin muna nating malinaw ang konteksto. Unawain natin kung paano gumagana ang mga mata ng sangkatauhan na nakatingin sa kawalan. Tinutukoy ko ang malalaking obserbatoryo at mga teleskopyo sa kalawakan. Pamilyar sa lahat ang mga pangalang tulad ng Hubble o James Webb. Ang pangunahing trabaho nila ay magtipon ng liwanag. Liwanag mula sa mga bagay na napakalayo, na ang sinag ay naglakbay patungo sa atin ng milyon-milyon o minsan ay bilyon-bilyong taon. Sa esensya, ito ay mga time machine. Ipinapakita nila sa atin kung ano ang itsura ng mga kalawakan noong bata pa ang universo. Isa sa pinakakilalang pamamaraan ng pagsasaliksik ay ang tinatawag na deep field imaging. Pumipili ang mga astronomo ng isang napakaliit, tila ganap na walang laman, at madilim na bahagi ng kalangitan. At pagkatapos, doon nila itututok ang teleskopyo ng daan-daang oras, kinokolekta ang bawat foton, bawat maliit na piraso ng liwanag. Ang resulta, sa litrato na puro itim lang noon, biglang lilitaw ang libu-libong kalawakan, libu-libong bagong mundo. Ito ay karaniwan at masusing trabaho. Dumarating ang data sa lupa, pinoproseso ng masasalimuot na algorithm, at pagkatapos ay sinusuri ng mga siyentista. At sa baha ng data na ito, sa gitna ng trilyon-trilyong pixel, hinahanap ng mga astronomo ang kumpirmasyon sa kanilang mga teorya. Ngunit minsan, napakabihira, may makikita silang hindi pa na ituturo sa anumang aklat aralin. Nagsisimula ang ating kwento sa isang lugar na tinawag na Kronos, isang obserbatoryo na nakatayo sa tuktok ng isang bundok na tila nalimutan na sa kabundukan ng Andes. Dito, sa gitna ng manipis na hangin at malayo sa polusyon ng ilaw ng mga lungsod, isang grupo ng mga astrophysicist ang nagpapatakbo ng proyektong tinawag na Omega Deep Field. Ambisyoso ang kanilang layunin, ngunit karaniwan naman ito sa modernong siyensiya, ang gumawa ng pinakadetalyadong mapa ng isa sa pinakamatatandang bahagi ng ating observable universe. Lumipas ang mga buwan. Matiyagang nakatutok ang teleskopyo sa isang itinakdang punto, nagtitipon ng mga mahalagang photon. Dumaloy ang mga datos sa mga server at naging terabytes ng raw information na aabutin ng mahabang panahon bago tuluyang mapag-aralan. Ito ay isang uri ng trabahong meditatibo, halos mekanikal. Walang sino man ang umaasa ng anumang sorpresa. Ang universo, sa kabila ng pagiging napakalaki nito, ay sumusunod sa mga batas. At ang mga batas na iyon
Alam na alam ng mga siyentista sa Kronos. Isang gabi na tila karaniwan lang, habang ang kalangitan sa itaas ng bundok ay napakalinaw, si Dr. Aris Thorne ang nakaduty. Siya ay bata pa, ngunit napakatalino sa pagproseso ng astronomical data. Ang trabaho niya ay bantayan ang calibration ng mga kagamitan at ang paunang pagproseso ng mga bagong dating na imahe. Para sa kanya, siguro, pang 100 or pang 200 gabi na niya itong ginagawa. Ang paulit-ulit na pagkurap ng mga screen, ang mahinang ugong ng cooling systems, at ang walang katapusang linya ng code na dumadaan sa kanyang paningin. Humihigop siya ng malamig na kape habang tamad na tinitingnan ang bagong dataset nila na nakalap sa loob ng nakaraang ilang oras ng pagmamasid. At doon, sa sulok ng isa sa libu-libong frame, may nakita siyang kakaiba. Halos hindi ito mapansin, ilang pixel lamang na kumilos ng mali. Hindi ito mukhang bituin, hindi rin malalayong galaxy. Sa katunayan, hindi ito katulad ng anumang bagay na nasa opisyal na katalogo ng mga celestial object. Isa itong anomalya. Ano nga ba itong tinatawag na anomalya sa isang larawan ng kalawakan? Para sa karaniwang tao, baka pakinggan itong mistikal o kababalaghan. Pero para sa isang siyentista, ito ay araw-araw na gawain lang, punong-puno ng ingay o istorbo ang kalawakan. Ang isang satellite na dumaan ay maaaring mag-iwan ng matitingkad na guhit. Ang cosmic ray, isang high-energy particle, kapag tumama sa sensor ng teleskopyo, ay maaaring lumikha ng maliwanag na tuldok o kakaibang hugis. Minsan, mismong kagamitan, hardware, ang nagkakamali na nagreresulta sa sirang pixel. Mayroon ding gravitational field ng malalaking bagay gaya ng kumpol-kumpol na galaksi na bumabaluktot sa liwanag mula sa mas malayong pinagmulan. Ito ang lumilikha ng optical illusion na tinatawag na gravitational lenses. Lahat ng ito ay karaniwang artepakto lamang na pinag-aaralan ng mga astronomo kung paano kilalanin at salain. Mayroong mga kumpletong software package na ginagamit para linisin ang imahe mula sa ganitong uri ng kalat. At ang nakita ni Aristorn sa unang tingin ay napabilang sa isa sa mga kategoryang iyon. Napakaliit nito, isang istrukturang halos hindi mapansin na tila manipis na nagliliwanag na sapot. Masyado itong perpektong geometriko para maging random noise at masyado namang malabo para ituring na bituin. Ang unang hinala ni Aris ay bakas ito ng cosmic ray na tumama sa detector sa napakakakaibang anggulo. Agad siyang nagpatakbo ng standard na algorithm para sa pag-check. Ikinumpara ng programa ang anomalya sa nauna at sumunod na frame. Kung ito ay cosmic ray, lilitaw lang ito sa isang frame at agad mawawala. Ngunit ang istruktura ay nakapwesto. Hindi ito gumagalaw. Kakaiba ito. Talagang napakakakaiba. Sinuri niya ang mismong sensor. Lahat ng sistema ay gumagana ng normal. Walang malfunction, walang overheating, walang anumang paglihis mula sa pamantayan. Ang anomalya ay wala sa teleskopyo. Naroon ito, sa kalawakan. Kinaumagahan, ipinakita ni Aris ang kaniyang natuklasan sa project leader, si Dr. Evelyn Reed. Si Dr. Reed ay isang babaeng nasa katamtaman ng edad, may matalas at mapanuring tingin, at kilala bilang isa sa pinakamahihigpit at detalyadong astrophysicist sa mundo. Inilaan niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng universo at hindi siya kailanman nagpapalampas ng kawalang ingat o padalos-dalos na konklusyon. Tiningnan ni Evelyn ang imahe sa monitor ni Aris. Sumimangot at nang hindi nagsasalita, nagsimula siyang magsagawa ng sarili niyang pagsusuri. Binuksan niya ang console at nagsimulang mag-type ng mga command sa bilis ng kidlat.
Sinuri niya ang logs ng teleskopyo noong gabing iyon. Inaral ang data mula sa cosmic weather sensors. Nagpatakbo pa siya ng mas komplikadong tests para makita kung may hardware malfunctions. Ang kaniyang hatol ay mabilis at walang apela. Ito ay residual image lang ng isang maliwanag na bituin na nahagip ng field of view noong nag-calibrate tayo ilang linggo na ang nakalipas. Sabi niya, hindi man lang tiningnan si Aris. Ang Matrix ay minsan nagtatabi ng ghosts ng mga sobrang liliwanag na bagay. Iran mo yan sa deep cleaning filter at kalimutan mo na. Iyon ang pinakaluhikal at pinakasimpleng paliwanag. Ang fenomeno ng ghost images ay talagang kilala sa larangan. Pero nasuri na ito ni Aris. Inalungkat niya mula sa archive ang lahat ng calibration shots sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Walang anumang maliwanag na bituin ang dumaan sa partikular na bahagi ng kalangitan. Sinubukan niyang sumalungat, ngunit tumalikod na si Dr. Reed patungo sa kaniyang mesa. Nagpapahiwatig na tapos na ang usapan. Para sa kaniya, sarado na ang issue. Hindi pinahihintulutan ng agham ang mga sensasyong nakabatay sa malabong data. Mayroong protocol, mayroong standard procedures, at ang anomalya ay perpektong umaayon sa kategorya ng statistical error na dapat ayusin at kalimutan na. Ngunit hindi magawa iyon ni Aris. May isang bagay sa manipis at kumikinang na estrukturang iyon ang hindi niya maalis sa isip. Napaka-elegante nito. Mayroon itong lohika na imposibleng makita sa isang random na error o aberya. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi mawala sa isip ni Aristorn ang kakaibang imahe na iyon. Sa trabaho, abala siya sa kanyang mga kasalukuyang gawain. Pero tuwing may bakanting oras, tuwing gabi, bumabalik siya sa kanyang misteryo. Pakiramdam niya, labis siyang nababagabag. Alam niya na nakataya ang kanyang reputasyon. Kung lalabas na inaksaya niya lang ang linggo sa paghabol sa isang simpleng artifact na napalampas niya lang dahil sa kawalan ng karanasan. Tapos na ang kanyang karera sa matinding agham. Ngunit ang kanyang intuition, ang ika-6 na pandama na naghihiwalay sa isang magaling na siyentista mula sa isang dakila, ay nagsasabing may mahalaga siyang matutuklasan. Kaya nagpasya siyang lapitan ang problema sa ibang anggulo. Kung hindi ito sagabal o ordinaryong bagay lang sa loob ng ating kalawakan, baka galing ito sa labas ng ating galaksya. Sinimulan niyang suriin ang liwanag na nagmumula sa misteryosong istruktura. Ang prosesong tinatawag na spectroscopy ay nagpapahintulot na hatiin ang liwanag sa iba't ibang kulay, parang ginagawa ng isang prisma. Sa pamamagitan ng spectrum na ito, matutukoy ang kemikal na komposisyon ng bagay, ang temperatura nito, bilis at distansya. Ito ang pundasyon ng astrophysics. Nang nakuha ni Aris ang unang resulta ng spectral analysis, hindi siya makapaniwala. Ang mga datos ay walang katuturan. Ang spectrum ay hindi tumutugma sa anumang kilalang uri ng bituin, nebula, o galaksiya. Higit pa rito, mayroon itong mga absorption at emission lines na imposible umanong umiral ayon sa mga batayang batas ng atomic physics. Para itong pagtatangkang magbasa ng isang aklat na nakasulat sa isang wikang may ibang alpabeto at balarila. Paulit-ulit niyang sinuri ang calculations, naghanap ng mali sa kanyang programs, ngunit wala. Ang liwanag mula sa bagay na ito ay kumikilos na tila nagmula ito sa isang lugar kung saan iba ang umiiral na fundamental constants. Iba ang mga batas ng kalikasan. Isa sa pinakamahalagang instrumento para sukatin ang distansya sa universo ay ang redshift o pagkapula ng liwanag. Dahil sa paglawak ng universo, habang papalayo ang isang kalawakan,
mas mabilis din ang pag-alis nito. Dahil dito, habang papalapit sa atin ang liwanag mula sa kalawakan, ito ay humahaba at nagiging mas pula, papunta sa mas long wave na bahagi ng spectrum. Sa pagsukat ng pagbabagong ito, maaari nating malaman ang eksaktong distansya. Katulad lang ito ng sirena ng ambulansya. Kapag papalapit, mas mataas ang tunog. Kapag papalayo naman, mas mababa. Ganoon din ang nangyayari sa liwanag. Sinubukan ni Aris na sukatin ang redshift para sa anomalya na nakita niya. At muli, isang imposibleng sitwasyon ang sumalubong sa kanya. Ang programa ay nagbibigay ng halaga na minsan ay positibo, minsan ay negatibo, at minsan naman ay wala, zero. Para bang ang liwanag mula sa bagay na ito ay sabay-sabay na lumalayo, lumalapit, at nananatiling nakatigil sa isang lugar. Isa itong lubos na kalokohan sa larangan ng physics. Dito, ang kaunting pag-aalala ni Aris ay naging tunay at ginaw na takot. Nakaupo siyang mag-isa hating gabi sa katahimikan ng observatory at nakatingin sa mga numero na tila sumisigaw sa kanya na ang universo na pinag-aralan niya habang buhay ay maaaring gumagana ng taliwas sa lahat ng kanyang alam. Nagdesisyon siyang sumugal. Upang makakuha ng mas malinaw na imahe ng istruktura, kailangan niyang pagsamahin ng datos mula sa ilang gabi ng pagmamasid. Ang prosesong ito ay tinatawag na stacking. Nangangailangan ito ng matinding kapangyarihan sa pag-compute. Lihim na ginamit ni Aris ang main server ng observatory at pinalabas niya na ang proseso ay isang simpleng standard calibration. Naghintay siya ng ilang oras habang pinagsasama ng computer ang daan-daang larawan, tinatanggal ang noise, at pinalalakas ang mahalagang signal. At nang sa wakas ay lumabas sa screen ang huling imahe, napahinto siya at hindi nakahinga. Ang nagliliwanag na sapot ay naging mas malinaw. At ngayon, nakita na niya na hindi ito isang magulong istruktura. Ito ay binubuo ng mga node at mga hibla na nagdudugtong sa mga ito. Mukha itong isang neural network o kaya naman isang mapa ng syudad na nagniningning sa gabi. Isang syudad na kasing laki ng isang kalawakan. Nanginginig ang kamay, inimprenta ni Aris ang larawan at dinala ito sa opisina ni Dr. Reed. Walang imik, inilapag lang niya ang papel sa lamesa nito. Tumingala si Evelyn mula sa kanyang mga papeles, sinulyapan ng litrato, at pagkatapos ay muling tiningnan. Mas matagal na. Ang mukha niya, na karaniwang walang emosyon, ay nagbago. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel, nilapit sa liwanag. Ilang minuto siyang tahimik na nagmasid sa komplikado. Nagliliwanag na istruktura bago tumingin kay Aris. Wala na ang pagmamaliit sa mga mata niya. Ang naroon ay gulat at marahil takot. Ano ito? Mahina niyang tanong. Ibinulaalas ni Aris ang lahat, ang walang saysay na spectrum, ang imposibleng redshift, ang resulta ng stacking. Mabilis siyang nagsalita, nabubulol, takot na baka hindi na naman siya paniwalaan nito. Ngunit nakikinig si Evelyn ng masinsinan, hindi siya iniistorbo. Nang matapos si Aris, matagal pa rin siyang nanahimik, nakatingin sa litrato. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kung tama ka? Sa wakas ay tanong niya. Tumango si Aris. Naiintindihan niya. Kung hindi ito isang bagay na nasa loob ng ating universo, isa lang ang pwedeng maging ibig sabihin nito. Ito ay isang bagay mula sa iba, isang bintana, isang butas sa fabric ng realidad kung saan nakita nila ang isang bagay na lampas sa kanilang mundo. Ang hipotesis na ito ay napakalaking kalokohan at napaka-imposible, kaya tila kabaliwan ang banggitin ito ng malakas. Ngunit wala na silang ibang paliwanag na tugma sa lahat ng datos
na nakuha nila. Sinasabi ng lahat ng alam na physics na hindi pwedeng umiral ang ganoong bagay. Sa makatuwid, umiral ito sa isang lugar kung saan ibang physics ang gumagana. Ng araw na iyon, hindi opisyal na ipinagpaliban ang Project Omega Deep Field. Ang buong kapangyarihan ng Kronos Observatory ay palihim na inilaan para sa pag-aaral ng isang napakaliit na bahagi ng kalawakan. Naging abala at matindi ang kanilang brainstorming sa sumunod na ilang linggo. Nagtrabaho sina Aris at Evelyn ng may pinakamahigpit na paglilihim, iilan lang sa pinakatiwalaan nilang kasamahan ang inilihiman nila. Para silang naging grupo ng ghost hunters. Sinusubukang patunayan ang isang bagay na sila mismo ay hirap paniwalaan. Paulit-ulit nilang sinuri ang mga kagamitan. Tinawag nila ang mga inhinyero para sa isang full diagnosis ng teleskopyo at gumawa sila ng mga mapaniniwalaang dahilan para rito. Ngunit nasa perpektong kondisyon ang mga aparato. Idinirekta rin nila sa parehong bahagi ng kalangitan ang isa pang teleskopyo na mas mahina at nasa kabilang panig ng mundo. At naitala rin nito ang isang mahina at halos hindi mahalatang anomalya. Ito ang pinakamahalagang kumpirmasyon. Totoo ang bagay. Hindi ito resulta ng pagkakamali ng isang instrumento. Ngayon, kailangan na nilang intindihin ang kalikasan nito. Saan kaya ito nanggaling? Ang hinuha tungkol sa ibang universo ay tila science fiction lamang. Ang agham ay nangangailangan ng mas mahihigpit na paglalahad at doon na binanggit ng isa sa mga theoretical physicist na kinuha nila isang matandang propesor na nagngangalang Dr. Liam Fine, ang salitang nagpabago sa lahat, Brana. Sa string theory, isa sa pinakaabante at komplikadong larangan ng modernong pisika, ang ating tatlong dimensyong mundo ay isa lamang sa maraming brana or membrane na lumulutang sa multidimensional spacetime na tinatawag na hyperspace. Isipin mo ang isang tumpok ng mga papel. Bawat papel ay isang hiwalay na universo na may sarili nitong batas. Maaari silang maging napakalapit sa isa't isa sa mas mataas na dimensyong ito. Ngunit tayo, na mayroong tatlong dimensyong perception, ay hindi sila makikita o makakaugnay. Tayo ay nakakulong sa sarili nating piraso ng papel. Ngunit hinuhulaan ng teorya na sa ilalim ng ilang kondisyon, tulad ng pagbangga ng mga brain or malalakas na gravitational disturbance, posible ang pagtagas. Ang grabidad o kahit ang liwanag mula sa isang brain universo ay maaaring panandali ang lumitaw sa iba. Ang hypothesis ni Dr. Fine ay elegante, ngunit kasabay nito'y nakakakilabot. Ipinaliwanag nito ang lahat ng kakaibang kaganapan na nakita ni na Aris at Evelyn. Ang walang kwentang spectrum? Natural, dahil ang liwanag na ito ay nagmula sa isang universo na may iba't ibang physical constants, kung saan ang mga atom ay naglalabas ng radiation sa ibang frequency. Ang imposible namang redshift? Siyempre, hindi naman talaga umaalis ang object na ito mula sa ating espasyo. Ito ay nasa ibang dimensyon at ang konsepto ng distansya sa paraan ng ating pag-unawa ay hindi lang talaga mailapat dito. Ang istrukturang tama, ang geometriya, na tila isang network, maaaring isa itong megastructure na gawa ng isang matalinong nilalang o baka natural lamang na nabuo na sumusunod sa batas ng iba pang unibersong iyon. Hindi nila tinitingnan ang mismong object, kundi ang anino nito na nakasalamin sa pader ng ating mundo. Parang kagaya ito ng mga two-dimensional sa katatagakakung na nilalang na nakatira sa isang patag na mundo. Kung makikita nila ang anino ng isang three-dimensional sa basa
na bagay na lumilipad sa itaas nila. Hindi nila mauunawaan ang hugis nito, hindi nila maipapaliwanag ang kalikasan nito, pero tiyak na alam nila na may nakita silang bagay na lumalagpas sa limitasyon ng kanilang realidad. Ang Team Kronos ay nakaharap sa isang anino mula sa mas mataas na dimensyon. Ang ideyang ito ay labis na nakakagulantang kaya't hindi na nakapagtrabaho ang mga siyentista sa loob ng ilang araw. Naglalakad lamang sila sa mga pasilyo ng observatory, nagkatinginan at sinusubukang unawain ang bigat ng kanilang posibleng nadiskubre. Ang lahat ng kaalaman ng tao, ang buong kasaysayan, relihiyon at pilosopiya ay itinayo sa paniniwala na ang ating universo ay ang lahat ng bagay na umiiral. Ngunit ngayon, sa isang maliit na papel na nakaprint, hawak na nila ang patunay na taliwas dito. Ang sangkatauhan ay hindi lamang isa sa hindi mabilang na sibilisasyon sa kalawakan. Ito ay isa sa hindi mabilang na universo sa loob ng multiverse. Kasabay ng pag-unawa, dumating ang matinding responsibilidad. Anong gagawin nila sa kaalamang ito? Ilathala ba? Isipin mo ang magiging headline, pinatunayan ng mga siyentista, may parallel worlds. Hindi lang ito magdudulot ng rebolusyong siyentipiko. Magiging sanhi ito ng malawakang kaguluhan. Ang mga pundasyon ng lipunan, relihiyoso, pilosopikal, sosyal, ay maaaring gumuho ng biglaan. Ano pa ang halaga ng buhay ng tao kung may walang hanggang bilang ng iba pang universo at walang hanggang bilang ng iba pang tao? Ano ang kabuluhan ng ating mga batas at moralidad kung sa kabilang dimensyon na parang nasa kanto lang ay may nagaganap na ganap na ibang mga patakaran? Si Evelyn Reed bilang pinuno ay gumawa ng isang mabigat na desisyon. Hindi dapat kumalat ang impormasyon sa labas ng maliit nilang grupo. Sa ngayon, hindi muna kailangan nilang magtipon pa ng mas maraming datos, kumuha ng matitibay na ebidensya bago pa man nila maisipang ibahagi ito sa mundo. Nagpatuloy ang trabaho sa mas mahigpit na pagiging sekreto. Ikinategorya nila ang proyekto sa ilalim ng codename na Multo or Ghost. Araw-araw, itinutok nila ang teleskopyo sa anomalya. Nagbabaka sakaling makita ang anumang pagbabago. At meron ngang pagbabago. Ang istruktura ay hindi ganap na tahimik. Halos hindi ito mapapansin. Pero kumikislap ito. Nagpupulsate na parang humihinga. Minsan, may mga bahagi nito na sumisigla habang ang iba naman ay lumalabo. Ipinapalagay ng mga siyentista na ang bintana sa pagitan ng mga mundo ay hindi matatag. Nakikita lang nila ang mga biglaang kislap, mga sandali kung kailan numinipis ang tabing sa pagitan ng mga realidad. Sinubukan nilang hanapin ang anumang pattern sa mga pagpulsate na ito, iugnay sa mga pangyayari sa ating universo tulad ng gamma ray bursts or gravitational waves. Ngunit walang makitang korelasyon. Ang buhay ng multo ay sumusunod sa sarili nitong ritmo na hindi nila maintindihan. Nakakadismaya ito, ngunit kasabay nito ay talagang nakakabighani. Si Aristorn ay labis na nahumaling sa ideya na ang liwanag mula sa ang multo ay hindi lang simpleng larawan, kundi impormasyon. Kung sibilisasyong maunlad ito, posibleng may pinapadala silang data, hindi ba? Sinimulan niyang gamitin ang mga teknik ng cryptanalysis sa pag-aaral ng pulso ng liwanag, naghahanap ng mga pattern na may kabuluhan, isang uri ng kodigo. Ginamit niya ang pinakamalakas na algorithm sa pagkilala ng pattern, sinusuri ang kahit pinakamaliit na pagbabago sa liwanag at kulay. Halos lahat ng kanyang pagtatangka ay naging walang saysay. Ang magulong pagkislap ay nananatiling magulo. Ngunit isang araw, matapos ang ilang buwan ng walang tigil na pagtatrabaho,
may inilabas na resulta ang isa sa kanyang programa. Natagpuan nito sa signal ang isang komplikado, umuulit na fractal na pattern. Ang mga fractal ay mga istrukturang pangmatematika na nag-uulit ng sarili sa iba't ibang sukat. Matatagpuan ang mga ito sa kalikasan, sa mga snowflake, sa tabing dagat, at sa sistema ng daluyan ng dugo. Ngunit ang fractal na natuklasan ni Aris ay labis na masalimuot. Naglalaman ito ng napakalaking dami ng impormasyon. Hindi ito mukhang pangyayari sa kalikasan, kundi resulta ng isang matalinong gawain. Tila ba may gumamit ng fractal code mula sa kabilang panig para magpadala ng mensahe. Ito ay isang pambihirang tagumpay. Hindi na lang basta larawan ng ibang mundo ang mayroon sila. Mayroon na silang posibleng kontak. Pero ano ang nilalaman ng mensaheng ito? Imposibleng i-decode ito. Para magawa iyon, kailangan nilang malaman ang matematika at pisika ng universo kung saan ibinatay ang kodigong ito. Isa itong kandado na hinding-hindi nila makukuha ang susi. Ngunit ang mismong katotohanan ng pag-iral nito ay binago ang lahat. Ibig sabihin, ang multo ay hindi lang simpleng anomalya ng kalikasan. Ito ay isang artipakto o sa pinakamababa, may bakas ito ng gawaing may talino. Doon, sa kabilang dako, mayroong umiral na kung sino o kung ano. At ang kung sinong ito ay may kakayahang manipulahin ang mismong tela ng realidad sa antas na hindi kayang isipin ng sangkatauhan. Ang pagtuklas sa information pattern na ito ay naging punto de pagbabago. Hindi na lang ito simpleng anomalya. Ito ay patunay sa pagkakaroon hindi lang ng ibang uri ng pisika, kundi posibleng pati ng ibang uri ng katalinuhan. Naintindihan ni Evelyn Reed na hindi na nila ito pwedeng ilihim sa loob lamang ng kanilang maliit na grupo. Napakataas na ng mga peligro. Paano kung may ibang obserbatoryo ang makatuklas din sa parehong bagay at ilathala ang datos nang hindi nauunawaan ang tunay nitong kahulugan? Kailangang kumilos, pero nang may matinding pag-iingat. Ginamit niya ang mga encrypted channel upang makipag-ugnayan sa pamunuan ng isang internasyonal na scientific consortium kung saan miyembro ang kanilang Kronos Observatory. Hindi niya isiniwalat ang lahat ng detalye. Ibinigay lang niya ang pahiwatig na may natuklasan silang phenomenon na hindi maipaliwanag sa ilalim ng standard model ng pisika at humiling siya ng isang agarang high-level na pagpupulong. Naganap ang pagpupulong pagkalipas ng 2 linggo sa Geneva sa ilalim ng matinding sekreto. Iilan lamang ang dumalo, ang mga pinuno ng pinakamalalaking ahensya sa kalawakan, ilang Nobel laureates sa pisika, at ilang kinatawan mula sa mga istrukturang pampamahalaan na responsable sa agham at seguridad. Ipinresenta ni na Evelyn at Aris ang kanilang mga datos. Ipinakita nila ang mga kuha, ang spectral analysis ng mga graph, ang kalkulasyon ng redshift, at sa huli, ang fractal pattern na nakakubli sa loob ng signal. Nanatili ang matinding katahimikan sa loob ng bulwagan. Ang mga siyentipiko at opisyales na sanay humarap sa malinaw at masusukat na datos ay nakatingin sa screen na may pagtataka at pagkamangha. Nagtanong sila. Sinubukang humanap ng kahinaan sa mga kalkulasyon at naghanap ng alternatibong paliwanag. Ngunit bawat posibleng makalupang paliwanag ay nasuri at naitapon na ng grupo ng Kronos. Pagtatapos ng presentasyon, walang natira kahit isang nagdududa. Alam nilang lahat na nasasaksihan nila ang isang makasaysayang sandali. Sa unang pagkakataon, nakakuha ang sangkatauhan ng tunay at masusukat na patunay na hindi sila nag-iisa. Ngunit ang pag-iisang ito ay nabasag, hindi sa paraang inaasahan ng lahat.
hindi sa pagdating ng bapor ng mga dayuhan, kundi sa isang tahimik, halos hindi napapansing liwanag mula sa ibang dimensyon. Ang pasya sa pagpupulong na yon ay nagkakaisa. Dapat itago ang lahat ng impormasyon. Hindi ito dahil sa masamang balak o bahagi ng pandaigdigang sabwatan, kundi dahil sa matinding responsibilidad. Hindi pa handa ang sangkatauhan. Ang ganoong uri ng kaalaman, kapag isinapubliko ng walang preparasyon, ay magdudulot ng sunod-sunod na reaksyon na hindi mahuhulaan. Maaari itong maging sanhi ng matinding takot, digmaang pangrelihiyon o pagguho ng pandaigdigang ekonomiya. Bago nila ipagsigawan sa mundo, kailangan muna nilang maunawaan kung ano ba talaga ang kinakaharap nila. Ano ba itong mundong ito? Ano ang layunin nito? Kung mayroon man, matatag ba ang bintana na ito? Mayroon bang posibleng makadaan dito? Mas marami ang tanong kaysa sa mga sagot. Isang lihim na internasyonal na proyekto ang binuo na binigyan ng parehong code name, Multo. Layunin nitong pag-aralan ng lubusan ang anomalya. Isinama sa proyektong ito ang pinakamahuhusay na utak sa buong planeta, mga physicist, mathematician, cryptographer, linguist, at maging ang mga pilosopo at anthropologist. Ang lahat ng pinakamalalaking teleskopyo sa mundo, maging nasa lupa man o nasa kalawakan, ay palihim na ikinonekta para sa pagbabantay ng mahiwagang bahagi ng kalangitan. Opisyal, ang proyektong Omega Deep Field ay binitawan dahil umano sa may masamang at teknikal na problemang hindi malulunasan sa kagamitan. Ang mga datos na nakuha mula sa Kronos Observatory ay kinuha at inilagay sa isang sobrang siguradong archive. Sina Aris Thorne at Evelyn Reed, ang mga nakadiskubre, ay naging mga pangunahing researcher ng proyektong multo. Ang kanilang buhay ay nagbago ng tuluyan. Hindi na lang sila basta mga astronomer. Sila na ang naging tagapagbantay ng pinakamalaking sekreto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Lumipas ang mga taon. Ang proyektong espiritu ay gumagana ng tahimik, lingid sa kaalaman ng buong mundo. Nagkaroon ng tiyak na pag-unlad ang mga siyentipiko. Natutunan nilang hulaan ang mga maiikling sandali kung saan nagiging mas malinaw o transparent ang bintana na ito. Nakagawa sila ng mas detalyadong mapa ng nakikitang bahagi ng istruktura na lumabas na tunay na dambuhala, sumasakop sa espasyo na maihahambing sa ilang kumpol ng galaksya. Kinumpirma nilang hindi bahagi ng ating universo ang istruktura dahil hindi ito kasali sa paglawak nito. Para bang nakapinta lang ito sa isang likurang tabing sa likod ng entablado kung saan nagaganap ang drama ng ating kosmos. Ngunit ang pangunahing tanong ay nanatiling walang kasagutan. Ano ito? At sino o ano ang nasa likod ng signal ng impormasyon? Nagpumilit ang mga kriptograpo na i-decode ang fractal code, ngunit wala silang napala. Ito ay parang sinubukan nilang intindihin ang buong nobelang War and Peace habang isang pahinalang ang hawak nila at nakasulat pa sa hindi kilalang wika. Nagtayo ang mga lingguista at antropolohista ng daan-daang modelo ng posibleng ibang karunungan. Pilit na hinuhulaan ang lohika nito, pero lahat ay naging hula lang sa hangin. Ang pag-iisip na umunlad sa isang universo na may ibang batas ng pisika ay maaaring lubos na kakaiba sa atin. Kaya't ang anumang koneksyon ay tila imposibleng mangyari. Ito ang pinakamatindi at pinakanakakabahalang kalungkutan sa lahat. Ang tumayo sa bintana ng ibang mundo, makita ang liwanag nito. Pero malaman na hinding-hindi mo maipararating ang boses mo o kailanman ay maiintindihan ang sino mang nasa kabilang panig ng salamin. Si Aris Thorne, na nasa edad 40 na noon,
ay madalas na bumabalik sa isip ang gabing iyon sa obserbatoryo. Ang gabing naghahati sa kanyang buhay sa dalawang bahagi, ang dati at ang kasalukuyan. Natuklasan niya ang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan, ngunit hindi niya ito maaaring ibahagi. Alam niya ang katotohanan tungkol sa universo, pero napilitan siyang mabuhay sa isang kasinungalingan. Ang sikretong iyon ay naging isang mabigat na pasanin para sa kanya. Minsan, naisip niya na mas mabuti pa sana kung binasura na lang niya iyon at sinabing may malfunction lang ang kagamitan. Pero kapag titingnan niya ulit ang huling mga larawan ng Phantom, ang malamig at makalangit nitong liwanag, nare-realize niyang hindi siya maaaring kumilos ng iba. Sa siyensya, wala nang atrasan. Ang kaalaman, kapag natanggap na, ay hindi na pwedeng kalimutan or bawiin. Madalas niyang pinag-iisipan kung ano ba ang nasa kabilang dako. Ito ba ay isang sibilisasyong napakatanda at napakalakas na kayang maglakbay sa pagitan ng mga mundo? O isa lang itong likas na kababalaghan, isang laro ng ilaw at anino sa hangganan ng dalawang realidad? O marahil, ang pinakakatakot ay alam nila ang tungkol sa atin? Baka hindi tayo ang nakatingin sa kanila, kundi sila ang nakatingin sa atin sa pamamagitan ng maliit at hindi sinasadyang bintanang ito. Ang kaisipang iyon ang pinakamabigat at pinakanakakatakot. Ang sangkatauhan kasama ang lahat ng digmaan, ambisyon at pagmamadali nito ay baka isang bagay lamang na inoobserbahan ng isang nilalang na mas matanda at mas matalino. Parang isang laboratory mouse na walang kamalay-malay sa siyentistang nakatingin sa kanya sa salamin ng terrarium. Ang metapora na ito ay bumabagabag sa kanya maging sa kanyang pagtulog. Nang pumalit si Evelyn Reed bilang pinuno ng proyektong Ghost, lalo pang dumoble ang bigat ng responsibilidad na pasan niya. Hindi lang siya kailangang magkoordinasyon ng siyentipikong pag-aaral. Kailangan din niyang makipag-ugnayan sa iba't ibang kinatawan ng gobyerno. Nakita niya kung paanong ang impormasyon tungkol sa ghost ay nagbago sa mga tao. May mga nakita itong banta. Sa totoo lang, ang kawalan ng kaalaman ay laging pinagmumulan ng takot. Hiningi nila na gumawa ng sandata na kayang isara ang bintana o kahit man lang maging pananggalang sa posibleng pagsalakay. Samantala, ang iba naman ay nakita sa ghost ang bukal ng walang katapusang oportunidad. Kung maaari kang maglakbay mula sa isang universo patungo sa isa pa, ibig sabihin, maaari ring maglipat ng enerhiya at impormasyon. Ito ang nagbigay pag-asa sa solusyon para sa lahat ng problema ng sangkatauhan. Krisis sa enerhiya, mga sakit, at maging ang kamatayan mismo. Kailangang maging maingat si Evelyn na naglalayag sa pagitan ng dalawang matinding pananaw, ang labis na pagiging praning at ang walang muwang na pananalig sa isang himala. Iginigiit niya na ang tanging misyon nila ay ang pag-aaral, ang umunawa, hindi ang gumamit, ang magmasid, hindi ang manghimasok. Anumang padalos-dalos na kilos o pagtatangkang kumatok sa bintana ay maaaring magdulot ng matitinding sakuna na hindi kayang hulaan. Nakikipag-ugnayan sila sa mga puwersang lampas na sa kakayahang unawain ng tao. At ang pinakamahusay na diskarte ay ang maging lubos na maingat. Para silang mga unang taong nakakita ng apoy, kaya nitong magbigay ng init at proteksyon, pero kaya rin nitong sunugin ang lahat. Kaya bago subukang paamuhin ito, kailangan muna nilang matagal at maingat na pagmasdan ito mula sa malayo. Isang araw, habang sinusuri ng isa sa mga batang analista ang napakaraming datos ng proyekto, may napansin siyang kakaiba. Sa karaniwang porma ng estrukturang tinatawag nilang anino, may biglang lumitaw na isang
Napakaliit na detalye. Ito ay isang perpektong bilog, itim na tuldok, isang mantsa. Para bang may humarang sa bahagi ng liwanag na nagmumula sa kabilang mundo. Sa simula, inakala nilang isa lang itong error sa data o artifact. Pero nang i-check nila, napatunayang totoo ang mansang iyon. Nandoon talaga. At ito'y dahan-dahan, napakabagal na gumagalaw. Ito ang kauna-unahang dinamikong pangyayari na naitala nila sa buong taon ng pagmamasid. Ang lahat ng nakita nila dati ay static lang o kaya naman ay nagba-vibrate ng paiba-iba. Ngunit ito ay may direksyong paggalaw. Ang mga siyentista ng proyektong Anino ay napako sa kanilang kinauupuan, nag-aabang. Sinusuri ng mga computer ang magiging takbo ng bagay. Gumagalaw ito mula sa isang node ng kumikinang na network patungo sa iba pa. Sa paunang tantya, ang laki nito ay kasing laki ng ating buong solar system. Ano ito? Isang barko? Isang planeta? O isang nabubuhay na nilalang na gumagala sa sarili nitong kapaligiran? Wala silang sagot. Ang tanging naramdaman nila ay dalisay at matinding pagkamangha. Sila ay nanonood ng buhay mula sa kabilang daigdig. Sila ay naging saksi sa isang pangyayari sa loob ng ibang realidad. Ilang buwan pang nagpatuloy ang paggalaw ng itim na mantsa hanggang sa huminto ito sa isa sa pinakamaliwanag na bahagi ng network at tuluyan ng naglaho. Parang nag-evaporate lang na para bang wala ito roon kailanman. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ang pangyayaring ito ang nagpatibay sa paniniwala ng mga siyentista na ang anino ay hindi lamang isang magandang disenyo sa kalawakan. Ito ay isang lugar na buhay, humihinga at nagbabago. Ang istorya ng madilim na mantsa ay nadagdag sa mga lihim na kabanata ng proyektong multo. Sa mata ng publiko, walang nagbago na natiling pamilyar ang universo. Tuloy lang ang buhay ng mga tao. Walang malay na ang pundasyon ng kanilang realidad ay may lamat na. Ang mga siyentista na wala sa proyekto ay patuloy na nagbuo ng mga teorya tungkol sa dark matter at dark energy. Sinusubukan nilang ipaliwanag ang mga anomalya sa paggalaw ng mga galaksya. Hindi nila alam na ang bahagi ng mga kaganapang ito ay posibleng dulot ng gravitational echo galing sa kalapit na brain universe. Samantala, patuloy ang pagtatalo ng mga pilosopo tungkol sa kahulugan ng buhay, hindi nila napagtatanto na ang konsepto ng buhay mismo ay mas malawak at mas maraming anyo kaysa sa kanilang imahinasyon. Ngunit sa kung saan, sa matataas na kabundukan, sa tahimik na loob ng mga obserbatoryo, at sa dos-dosenang iba pang sikretong sentro sa buong mundo, patuloy na nakatingin sa bintana ang isang maliit na grupo ng mga tao. Sila ang unang emisaris ng sangkatauhan sa maramihang universo, tahimik na mga tagamasid sa pintuan ng kawalang hanggan. Ang kanilang gawain ang pinakamahalaga at kasabay nito, ang pinakamalungkot na trabaho sa buong mundo. Sila ang nag-iingat ng kaalaman na, balang araw, ay maaaring magligtas sa sangkatauhan o magpuksa dito. Hindi nila alam. Ang ginawa lang nila ay tumingin at naghintay. Naghintay kung kailan muling magbibigay ng hudyat ang multo, kung kailan lulusot muli ang isa pang sinag ng liwanag mula sa kurtina ng realidad na nagdadala ng hiwaga ng isa pang daigdig. Ang isa sa pinakamabigat na katanungang pilosopikal na bumagabag sa mga miyembro ng proyekto ay ang tungkol sa konsepto ng pagiging natatangi o uniqueness. Kung mayroong multiverse, malamang na mayroon ding walang katapusang bilang ng mga kopya ng bawat isa sa atin. Sa isang universo, iba ang iyong pinili at ibang landas ang tinahak ng iyong buhay. Sa ibang lugar, ikaw ay naging isang bayani. Sa iba, isang kontrabida.
At sa ibang universo pa, hindi ka man lang isinilang. Ang ideyang ito, nakilala bilang many worlds interpretation o interpretasyon ng maramihang mundo ng quantum mechanics, ay sumisira sa mismong pundasyon ng ating pagkatao at ng malayang pagpili. Kung ang lahat ng posibleng kaganapan ay nagaganap sa mga parallel world, ano pa ang kabuluhan ng pagpiling ginagawa natin dito at ngayon? Matagal itong pinag-isipan ni Aristorn at sa huli, nakabuo siya ng sarili niyang konklusyon. Kahit pa mayroong walang hanggang bilang ng kanyang mga kopya, ang tanging buhay na mayroon siya ay ito. Ang tanging realidad na kaya niyang impluwensyahan ay ang kanyang sarili. Ang kaalaman tungkol sa ibang mundo ay hindi nagpapababa sa halaga ng ating mundo. Sa katunayan, ginagawa pa nitong mas mahalaga at mas katangi-tangi ito dahil ito ay atin at ang responsibilidad para dito ay nasa atin lamang. Ang pag-iisip na ito ang tumulong sa kanya na pasanin ang bigat ng sikreto. Hindi lang siya tagapag-ingat ng lihim. Siya ang tagapagtanggol ng kanyang sariling mundo. Tagapagtanggol laban sa kaalamang hindi pa handa ang kanyang mundo. Siguro, yun na talaga ang kanyang pangunahing misyon. Hindi ang buksan ng pintuan patungo sa ibang realidad, kundi ang tiyaking mananatili itong sarado hanggang sa handa na ang sangkatauhan na sumilip nang hindi sila tuluyang mababaliw sa kanilang makikita. Pero ang litrato mismo, ang pinakaunang kuha mula sa Kronos Observatory, ang pinagsimulan ng lahat. Nakaimbak ito sa isang espesyal na cryogenic archive, protektado mula sa anumang panlabas na puwersa. Ito ay naging parang isang sagradong artifact, isang relikya ng isang bago at lihim na relihiyon, kung saan ang mga siyentista ng Project Ghost ang mga deboto. Minsan, si Evelyn Reed, sa sandali ng matinding pagdududa or pagod, ay bumababa sa archive at tinitingnan ito. Sa butil-butil at itimputing larawang ito na halos walang detalye, nakalapat ang buong kapangyarihan at ang misteryo ng buong sanlibutan. Isang maliit na litrato lamang, ngunit naglalaman ito ng pinakadakilang tagumpay ng kaisipan ng tao at kasabay nito ang lubos at mapanirang pagkatalo nito sa harap ng kawalang hanggan. Na ipaalala nito sa kanya kung gaano kadupok ang ating mundo, kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng kaalaman at kabaliwan, sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan, at na ang pinakamahalagang misteryo ng universo ay wala roon, sa malalayong kalawakan o sa iba pang dimensyon. Ang pinakamahalagang misteryo ay tayo mismo. Ito ay ang kakayahan nating magtaka, maghanap, magtanong, at hindi matakot sa mga sagot, gaano man ito kaimposible. Ang litratong ito ay hindi lamang kuha ng ibang realidad. Ito ay salamin kung saan unang nakita ng sangkatauhan ang tunay nitong refleksyon. Isang munting, mausisang bata na nakatayo sa baybayin ng walang hanggang karagatan ng kosmos. At ang batang ito ay ngayon pa lamang nagsisimula sa kanyang paglalayag. Patapos na po ang ating lecture. Ang kwentong inyong narinig ay isa lamang katang-isip. Sa ngayon, wala pa tayong matibay na ebidensya na mayroon talagang ibang mga universo. Pero hindi ibig sabihin yan, wala na. Ang pinaka-advanced na mga teorya sa pisika, tulad ng string theory at inflation theory, ay nagmumungkahi na ang multiverse ay hindi lang pantasya, kundi isang lohikal na resulta ng mga batas na nagpapatakbo sa ating mundo. Siguro, sa mismong sandaling ito, may isang astronomo tulad ng ating katang-isip na si Aristorn na nakatitig sa monitor at may nakikitang hindi akma sa nakasanayang pagtingin natin sa sansinukob. Isang bagay na posibleng ang unang pahiwatig mula sa kabilang dako. Ang siyensya ay patuloy na paglalakbay
sa mga bagay na hindi pa natin alam. Ang bawat pagtuklas ay nagbubukas lang ng pinto sa mas malalaking palaisipan. At ang pinakanakakakilig na ideya ay ito: ang pinakadakilang mga pagtuklas na kayang bumaliktad sa buong pananaw natin sa realidad ay naghihintay pa. Hinihintay nila ang tamang panahon, nakatago sa kaibuturan ng kalawakan, sa mga equation sa pisara ng isang theoretical physicist o sa isang random na kislap sa kuha ng teleskopyo. Hinihintay nila na maging handa tayong masilayan sila. At kapag dumating ang araw na yan, kailangan nating sagutin muli ang mga pinakamahalagang tanong. Sino tayo? Saan tayo nagmula? At saan tayo patutungo? Pero ngayon, may madaragdag pa ang pinakamahalagang tanong. Tayo lang ba sa multiverse? Kaya, nakarating tayo sa puntong ito mula sa isang random na anomalya sa litrato hanggang sa isang hypothesis na babago sa ating pananaw tungkol sa mismong realidad. Nasaksihan natin kung paanong ang paghahanap sa agham na sinimulan lang ng kuryosidad ng isang tao ay maaaring magdulot ng pagtuklas na kayang yanigin ang pundasyon ng sibilisasyon. Ang kwento ng proyektong multo ay isang kwento ng pinakamalaking hiwaga at matinding responsibilidad. Pinapaalala nito sa atin na ang universo ay hindi masukat ang lawak at mas komplikado kaysa sa ating naiisip. At marahil, ang pinakamahimalang mga kababalaghan ay hindi pala nakatago sa malalayong bituin, kundi literal na isang hakbang lang mula sa atin, sa likod ng di nakikitang tabing ng ibang dimensyon. Ang akala natin na buong realidad ay isa lang palang pahina sa walang katapusang aklat ng paglikha. Salamat sa paglalaan ninyo ng oras kasama ako sa paglalakbay na ito sa dulo ng ating pag-unawa. Sana ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon para sa malalim na pag-iisip at ng mahimbing, mapayapang tulog. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga susunod nating paglalakbay sa mundo ng agham at hiwaga. Paki-like ang video kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito. At ngayon, ito ang pangunahing tanong na nais kong itanong sa inyo. Kung kayo ang nasa posisyon ni Dr. Reed at nakagawa ng ganitong pagtuklas, ano ang gagawin ninyo? Sasabihin ba ninyo sa mundo, sa panganib na magdulot ng kaguluhan, o pananatilihin ninyong lihim ang pinakamalaking hiwaga sa kasaysayan, alang-alang sa katatagan ng sangkatauhan? Isulat ang inyong opinyon sa comments. Magandang gabi